Chapter 5. Binuksan ni Michelle ang pinto at bumungad sa kanya si Brandon na nakaupo sa kama habang may hawak-hawak na basong alam niyang alak ang laman. Kakalibing lang ng ama nito kaya alam niyang nangungulila pa to kaya kaagad siyang pumasok at sinaraduhan ng pinto. Sa totoo nga niyan, nahiya pa siya dahil sa ginawa nila ni Kim nitong nakarang araw. Ngayon lang siya nagkalakas ang loob na kausapin nito. Lumunok muna siya ng laway at nagsimulang ibuka ang bibig. Brandon? Nakita niyang umangat ang mukha ng lalaki kaya napangiti siya sa kanyang isipan. Hindi masama ang tingin nito sa kanya, nakakunot lamang ang noo. Bakit babe? Parang nilunod siya sa isang malalim na tubig. Ang boses ito ay maamo at walang halong galit. Napalunok muli siya ng laway at dahan-dahang lumapit at tumabi rito. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Of course, I'm really okay. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi kasi ako makatulog. Nga pala, sorry. For what? Naguguluhan ito. Sa inasta ko nitong nakaraan, ngilitan siya nito at pinalayan siya ng isang halik sa labi. Ramdam na ramdam niya ang malambot at fresh nitong labi. Naamoy niya rin ang hininga nito. Sa totoo lang ay nababahuan siya sa amoy ng alak. Di na bale. It's okay babe, I want to sleep with you darling. Nandito at naguluhan siya. Ano ba talagang gusto nitong itawag sa kanya? Babe, darling, ano nang sunod? Napailing na lang siya. Sige, maikli niyang sagot. Then bring our baby. Baby? Sino baby? Naguguluhan niyang tanong. Then bring our baby pang nalalaman. Your son, please. Ah, anak niya. Ang assuming naman ng lalaking to kung makapagsabi ng our baby. Kulang na lang, lunokin ang mga sinasabi. Eto at magkakaroon na sila ng anak pero matagal pa. Mabubuo pa lang. Tulog na siya eh. Okay. Saad ni Brandon at inubos ang alak sa baso saka inilagay ito sa taas ng mini cabinet. Binalingan siya nito at pinakatitigan. Napakagatlabi siya dahil ang mga mata nito ay bumaba sa kanyang liig. Di niya alam pero nag-init siya ng mga oras sa iyon. Feel niya ay parang lalagnatin siya dahil sa ligpit ng tingin nito sa kanya. Pagkuhay bigla itong humisi at tinulak siyang pahiga sa kama. Pinubabawan siya nito. At mula sa bibig nito, ilumabas ang ayaw niyang amoy ng alak. You're so beautiful, Michelle. You're so flawless, sexy, and gorgeous. I am the luckiest man here because I have like you. You're not beautiful only. You're also good in bed, Michelle. Akmang hahampasin niya to dahil sa huling sinabi nang biglain nitong sinakop ang kanyang labi. Wala siya nagawa, kundi ang magpaubaya. Masarap ang mga halik ni Brandon. Halik na puno ng pagmamahal at walang kaplastikan. Nasarapan na siya sa ginagawa nito kahit ang mga braso niya parang ahas ng ilingkis niya sa matigas sa batok ng kiniig. Halos mabaliw na siya dahil sa sensasyong ibinibigay nito sa kanya. Alam na niya ang susunod na mangyayari na kailangan niyang abangan. Paghandaan dahil wild ito sa kama. Kumusta ka naman? Tanong niya sa kaibigang si Pamela. Nasa mall sila at nagsha-shopping. Ayos lang ako, ikaw ba? Pabalik na tanong niya. Ayos lang din, naging maayos ang buhay ko kay Brandon. Ang swerte mo bakla. Hindi ako makapaniwala na fiancé mo na si Brandon. Kailan bang kasal? Invite mo naman ako ha? Pati sana gawin mo ako ninang sa magiging anak mo. Gusto ko magkaroon ng inaanak sa'yo. Siguro, wild kay ni Brandon oh. Nampas niya ang hawak niyang paper bag sa likod ng kaibigan dahil sa klase ng tanong nito. Wild nga sila pero hindi niya pwedeng sabihin ng totoo. Baka kasi asarin pa siya nito. Gaga mo talaga, gusto mong umuwi na ako at itigil ko na ang panlilibre ko sa'yo. Tinatakot lang niya to para magtigil. Ang totoo ay siyang gumasta sa lahat ng pinamili nila. Nagkaroon siya ng pera dahil tumupad si Brandon sa usapan na sosweldohan siya nito. Ayun nga, binigyan siya pero ayun daw ang una't huli. Hindi niya alam kung bakit. Nagjo-joke lang naman napakaseryoso mo talaga. Nga pala, nagsasayaw pa rin ba yung bagong dancer sa bar? Pag-iiba niya ng usapan. Araw-araw bakla, kung alam mo lang, suki na yun ng mga lalaksot at parating ang daming pera. Ang ganda kasi at ang sexy pa kahit medyo mataba. Muntikan pa siyang masok Pengen nga ng 1 milyong litrong tubig at maitapon sa pagmumukha ng kaibigan niya para mailunok dito ang mga salitang maganda,
Sexy? Teka, maloloko naman. Walang hiyang babae yun, hindi pa rin talaga siya makamove on. Nakakatawa ka talagang babae ka. Minsan nga, pinutol niya ng susunod na sasabihin ng kaibigan. Naaawa ka? Naguguluhan niyang tanong. Oo. Sa backstage kasi, minsan nang nahuhuling umiiyak siya. Sa pagkakaalam ko'y problema sa boyfriend. Ano namang kaartehan ng babae yun at kailangan pang umiyak? At problema sa boyfriend? Sino naman ang sinasabi nito? Si Brandon ba? O si Landon? Napaka-arte talaga. For your information, Pamela, ang babaeng yun ay ex ni Brandon at mas pumiling sumama sa kapatid nitong si Landon. Huwag kang papekto sa mga sinasabi sa ng babaeng yun ha. Baka mamaya niya maging espiya ka niyan. Naku, mahirap na. Sa tingin ko rin, nagpapanggap lang ang babaeng yun na mahirap dahil nagsasayaw. Eh, ang ganda nga ng suot mong nakiramay. Ikaw ha, iwas-iwasan mo na ang pakikipag-usap sa babaeng yun. Binabalaan kita. Mahabang litanya niya sa kaibigan. Ay, ganun pala ang babaeng yun? Promise, gagawin ko ang mga sinabi mo. Tinaas pa ni Pamela ang kamay na parang namanata. Gawin mo. Madiin niyang anas. Oo na. Bago pala tayo maghiwalay bakla, bili mo naman ako ng lip tint oh. Sabi ni Pamela at napatingin tuloy siya sa mga hawak nito. 3 paper bag na may lamang mga damit. Hindi siya sumagot at pumasok na sila sa isang store kung saan pwedeng makabili ng lip tint. Nagtungo sila sa isang aisle na punong-puno ng mga iba't ibang klaseng lipstick. Mamili ka muna riyan. Anya't iniwan sandali ang kaibigan at naglakad patungo sa kabila. Parang gusto niyang bumili ng lipstick dahil pudpud na ang kanya. Namili siya sa mga nakatayo sa stand. Sa isang mataas ay minakita siyang parang maging perfect sa labi niya. Ang problema hindi niya abot pero pinilit niya. Natigilan na lang siya dahil may isang kamay na kumuha ng lipstick na gusto niya. Inis niyang hinarap ito at bumaliga sa harapan niya ang isang lalaki. Guwapo at chinito. Napalunok siya ng laway na makaramdam ng kakaiba. Ang lakas agad ng sex appeal niya sa lalaking to. Super lakas. Nalunok yata ni Michelle ang kanyang tila habang titig na titig sa gwapong lalaki. Ang gwapo talaga na parang marami ang tumitili. Diyos ko, parang mahihimatay na siya. Alam niya sa sariling malandi siya kaya kapag nakakakita ng gwapo, nagiging type niya kagad. Kita niyang pagtaas baba ng atam sa apo ng lalaki at nakatingin din to sa kanya. What are you doing, miss? May dumi ba ako sa aking mukha? And what kind of face is that? Ang pangit mo, girl. You look ugly. I'm not a boy. I'm gay and I'm attracted with the same gender. So don't act na papatulan kita. By the way, that's mine. Itinaas ito ang lipstick na hawak at umalis na. Halos lumaglag ang panga niya. Bakla ang lalaking yon. Oh my God, bakit sa kanya pa nangyari? Sayang, ang gwapo pa naman. Nagulat talaga siya dahil sa inasta ng baklang yon. Boses pa lang baklang-bakla na. Kita niya pa ang pagkembot nito kung maglakad. Sayang, sayang na sayang talaga. Kumuha siya at pinilit niya itong makuha. Patagumpay naman niya nakuha yung kaya kaagad siyang lumapit sa kaibigan na nakasandal at hawak-hawak na nito ang piniling lip tint. Lumapit na sila sa cashier para bayaran ang binili. Nang mailagay sa isang lagay ay kaagad din silang lumabas ng store. Salamat nga pala dito, Michelle. Kung wala ka baka wala ako ng mga to. Hindi niya na po sagutin ng kaibigan. Ang kanyang utak ay umaandar sa baklang napagkamalan niyang lalaki. Sayang talaga ang lalaking yon. Kung kaya niya lang nga ibalik ang nakaraan, baka lalaking-lalaki yun ngayon. Sayang talaga. Wala yun. Alauna umalis na sa utak niya ang naglipa ng mga katanungan. Bakit ba kasi bakla ang lalaki yun at bakit pa? Ang weird mo, bakla. Inangat niya ang kanyang mukha. Ha? Paano mo nasabi? Para kasing ang lalim ng iniisip mo. Malalim talaga dahil sa lalaking baklang yun. Wala to. So hanggang dito na lang tayo. Ingat ka sa pag-uwi ha. Ikumusta mo na rin ako kay Mama Karina. Bye! Aniya, nung makalabas na sila ng mall. Ingat ka rin. Paalam ni Pamela at agad na itong umalis. Nag-iisa na lang siya at nagala ang mga mata niya para maghanap ng basurahan. Sa hindi kalayuan ay may nakita siya na kaagad niyang hilapitan para itapon ang niligyan ng kanyang drinks. Umalis na siya ron at mabilis sa pumara ng taxi. Mabuti na lang at may lumapit sa kanya kaya kaagad siyang sumakay. Lumipas ang mahigit kalahating oras na biyahe at nakarating na rin siya. Nagbayad muna siya bago bumaba.
Binuksan niya ang gate at mabilis sa pumasok habang bitbit ang mga paper bag na naglalaman ng kanyang mga pinamili. Pagkabukas siya ng pinto ay bumungad sa kanyang tahimik na kalooban. Nang igala niya ang kanyang mata ay may nakita siyang isang tao nakaupo sa sofa, patalikod sa kanya. Di niya kilala kung sino man iyon kaya kaagad niyang nilapitan. "Brandon?" Tawag niya sa nobyo nang makita to. Napailing siya. Parang weird ang lalaking to. Ginitian niya to bago ibaw na ba sa center table ang pinamili sa kato nilapitan. Binigyan niya to ng isang malalim na halik sa labi. "Why did you do this to me?" Ang weird talaga, hindi niya maintindihan pero may feeling siyang kakaiba rito at napailing-iling siya. "Ayaw mo ba?" Naguguluhan naman niyang tanong. "No, that's not what I meant, Michelle." Nito, ano naman ang ibig sabihin nito? Wala sa sariling inangat niya ang kanyang kamay at pinagkapang ito sa pisngi ni Brandon pataas sa tenga. At sa tengang iyon ay may nakita siyang hikaw. Nagulat siya. Wala siyang alam na may suot na hikaw si Brandon at bakit ngayon ay meron? "Bakit may hikaw ka? Mukha kang adik." "This is my style, Michelle." Lumapit ng husto si Brandon sa kanya at niyakap pa siya. Nakasandal ang ulo niya sa mabangong dibdib nito at ang tapang ng amoy. Panglalaki. "Akala ko wala kang hikaw. Matagal na ako may ganito since nag-away kami ni Kuya Brandon. Nagbago na ako ng buhay." Mula sa pagkakasandal ng ulo niya sa dibdib nito ay bigla siyang napatayo at napaatras dahil sa matinding gulat. Tama ba siya ng pagkakarinig? Anong sinasabi nitong Kuya Brandon? Kung ang Brandon ang sinasabihan nito ay hindi talaga ito ang nobyo niya kundi si Landon? Oh my God, bakit ito nangyari? "Landon?" Nauutal na aniya. Malaking pagkakamali ang nagawa niya para kay Brandon kung malalaman nito ang nagawa niya. Mali talaga to. Maling-mali. Imbes na comfort siya nang magiging bayaw niya ay ngumisi lang ito sa kanya saka tumayo na para bang sayang-saya sa ginawa niya. Wala dapat na makaalam na nahalikan niya si Landon. Walang pwedeng makaalam kahit sino man. We're identical twins kaya nalito ka kung sino ang Brandon at Landon. In fact, kung sino ang una mong nakikita, ginagad ang lalapitan mo kasi nga, kayo ni Kuya Brandon. My God, Michelle, because you did a big and very big mistake. What if malaman to ni Kuya? What if he knows what you did to me? You kissed me torridly. By the way, I won't waste your time. You're such a good kisser. Muling ngumisi to, tuloy na siyang iniwan. Natuod siya mula sa kanyang kinatatayuan. Paano nga kung malaman ni Brandon ang ginawa niya? No, hindi to dapat mangyari. Kung pinigilan ni Landon ang sarili at sabihin na hindi siya si Brandon. Kailangan yung gumawa ng paraan. Isa lang ang naisip niya at ito ay ang habulin si Landon na pataas na. Wala siyang sinayang dahil hinabol niya to. Hinabol hanggang sa maharangan niya ang daraanan nito at nakakunot ang noon nito. Nagmamakaawa ako, Landon. Pagsusuma mo niya. Bakit ka magmamakaawa? Curious at tanong nito sa kanya. Nagmamakaawa ako na wag mong sasabihin kay Brandon na nahalikan kita. Nagmamakaawa ako sa iyo, please. Pinagsalikop niya ang kanyang mga palad at pilit na nagsusumamo. You want me to do what you said? Oo, kagad niyang tugon. Then kiss me again. Kiss me while your tongue entering in my mouth. Nagulat siya. Ang gagawin niya yun ay magkakaroon siya ng pangalawang pagkakasala. Hindi niya dapat yun gawin. Ayaw ko, sabi niya. Okay, muli na naman siyang iniwan ito. Decidido na siya. Alam naman niya papakinggan ni Brandon ang paliwanag niya na napagkamalan niyang siya ang kapatid. Bahala na nga. 9 months later, 9 na buwan na nakipagsapalaran si Michelle. Mabuti na lang at naging maayos ang pagbubuntis niya. Hindi siya makapaniwala na magkakaroon muli siya ng anak. Ang saya-saya niya kahit marami siyang pinagdaanan nitong mga nakaraang mga buwan. Habol ng paghinga ni Michelle habang sinasabay ng pagsakit ng tiyan. Medyo kumikurot na iyon ng kaunti. Alam niya ngayon ang kabuhanan niya kaya sa isip-isip niya ay manganganak na siya. Nakatayo siya habang nakatanaw sa labas ang bintana. Gusto niya munang magliwaliw para maibasan ng sakit. Masaya naman siya dahil manganganak na siya. Magiging dalawa ng anak niya. Si Chris ay hindi na niya naaalagaan dahil ang bili ng doktor ay huwag magpagot kahit ang maid ang nag-aalaga rito. Maya-maya pa ay may naramdaman siyang umagos sa kanyang binti at kasabay naman noon yung pagsakit ng todo ng kanyang tiyan. Napahawak siya sabay daing. Aray, Brandon! Sigaw niya sa pangalan ng
kaniig. Nangangatog ang mga tuhod niya dahil sa sobrang pagkanerbiyos. Napahawak na siya sa bintana at masakit na talaga ang tiyan niya. Ilang minuto ang lumipas ay bumukas ang pinto at bumunga doon si Brandon. Nanlaki ang mga mata nito dahil yata sa nakitang itsura niya. Brandon, mga anak na yata ako. Oh my God, come here. Pupunta na tayo sa ospital. Agad-agad na lumapit sa kanya at mabilis siyang binuhat. Ang bigat mo, I can't do what you said at baka madapa pa tayo. Hindi na lang niya to pinansin at napatuloy na lang siya sa paglalakad. Masakit na masakit ang tiyan niya. Sobrang sakit at lalabas ang bata. Nakaiting na rin sila sa garahe at kagad siyang sinakay ni Brandon sa backseat at sumakay naman ito sa unahan at madaling pinaharurot ang kotse. Huwag ka muna manganganak, Michelle. Bilisan mo na pagmamaneho at nakararamdaman ko na siya. Patuloy pa rin siya sa pagdaing. Ikaw ba naman ang manganganak at legend kang kung hindi ka dumaing? Halos 20 minutos ang lumipas ay matagumpay na rin silang nakating sa ospital. Mabilis pa sa chita na lumabas si Brandon at tumungo sa kanyang pwesto. Binuhat siya papasok sa ospital. Help! Help us! Meron namang lumapit na 2 nurse habang may tulak-tulak na stretcher. Pinasok siya sa ER at habol-habol niya ang kanyang paghinga. Ramdam na talaga niya ang bata. Ramdam na niya. Masaya siya kapag natapos ang lahat-lahat. Sana maging malusog ang magiging anak nila ni Brandon. Samantala, nakangiting pinagmasdan naman ni Kim ang sarili sa salamin. Ito na yata ang oras para maghiganti siya kay Michelle sa pangaagaw nito kay Brandon na kahit hindi naman niya alam ang totoo. Si Michelle, babaeng yun ang kailangan niya pa ring sisihin. Ma'am, may good news po ako. Natigil lang siya sa pagmuni-muni nang biglang pumasok ang isa niyang tauhan na si Albert. Inalis niya ang tingin sa salamin at binalingan ito. At ano na naman yun? Matarin na tanong niya. Nanganak na po si Michelle. Tama ba siya ng pagkakarinig? Nanganak na ang babaeng yun? Bigla siya napangisi at tamang-tamang paghiganti niya lalo na't nanganak na ang bruhildang yun. That's good. Magmanman pa kayo. Don't stop that ayaw ko na mapasa iba ang Brandon ko. He's mine. Only mine and no one can own him except me. Masayang sabi niya kaya kaagad na tumangot at iniwan na siya. Ilang buwan din siya na nagtiis. Oras sa talaga ito. Oras sa para pagbayaran itong kasalanang ginawa sa kanya. Ang agawin ng pinakamamahal niyang si Brandon. Obsessed na siya kay Brandon dahil mahal niya pa rin to kahit naniloko niya. Nakangisi pa rin siya at kalaunan ay pumasok sa isang kwarto kung saan naroon ng isa niya pang bihag. Si Pamela. Nakaupo to habang may takip ang bibig at may tali sa katawan. Tulog ito kaya namang kumuha siya ng isang bote ng tubig at dahan-dahang lumapit dito. Nang makalapit ay binuksan niya ang bote at itinapon ng laman noon sa ulo na ni Pamela pababa sa katawan dahilan para magising ito. Tinanggal niya ang takip sa bibig nito kalaunan. Hayop ka! Tinuring kitang kaibigan tapos ginanito mo ko. Dapat talaga sinunod ko na si Michelle na huwag kang lalapitan. Sigaw ng kawawang babae. Ganon? Inihampas niya ang bote sa ulo nito. Alam mo, ulit-ulit ka nalang Pamela. Kahit anong oras ay sinasabi mo yan. Hindi ba napapagod yung bibig mo? Baka gusto mong hugutin ko ang tila mo, no? Ayaw ko pala dahil may tatanong pa ako sa iyong mahalaga. Hayop ka talaga. Oo, hayop ako. Isa akong sawa. Sawa na sa boses mo. Isa pang boses na maririnig ko sa bibig mo ay papainumin kita ng asido. Nagtitimpi na talaga ako. Sasagot ka lang naman sa tanong ko at bakit hindi mo magawang sumagot? Natatakot ka ba ha? At tinirik niya ang mga mata. Nagmamakawa ako sa iyo, Kim. Pakawalan mo na ako. I said, shut up. Gigil niyang anas at isang masamang tingin ang pinukol niya rito. Kailangan niya alam pa ng maraming impormasyon tungkol kay Michelle kaya pinadukot niyang kaibigan nito. Alam naman niyang palaging magkasama ang dalawa kaya alam din niya na maraming alam si Pamela. Pakawalan mo na ako. May kahinaang pagmamakaawa nito sa kanya. Ngumiti siya. I will do that kapag sinagot mo ng matino ang tanong ko. Deal? Hindi mo na to tumangot o sumagot man lang sa kanyang tanong. Nag-iisip pa yata kaya binigyan niya muna to ng isang space. Malamang uunahin nito ang sarili. Sige. Ang boses ito ay parang nag-aalinlangan.
May alam ka bang kinatatakutan ni Michelle? Seryoso ang tanong niya at balak niya kasing takutin ng babae sa pag-umpisa ng paghihiganti niya. Dugo, mabilis sa sagot ni Pamela. Ngumiti siya. Parehas pala sila nito na kinatatakutan. Takot din siya sa dugo. Wala yun dahil hindi naman ang sarili niya ang tatakutin niya kundi ang babaeng kinaiinisan niya. Next question. May alam ka bang kapatid niya? Isa rin ito sa balak niya. Ipapadukot niyang kapatid nito para masalutong maagrabyado at para makuhanan niya si Brandon. Wala. Wala? You mean? Bigla nagsalita to at hindi pinatapos ang sasabihin niya. May anak lang siya, sabi ni Pamela. Alam niya at alam niyang may anak na ang babaeng yun. I know. Actually, kakanak lang niya. Mali, may isa pa siyang anak bukod sa bago. Nagulat siya sa sinabi nito. Really? At sino naman yun? Naguguluhan tanong niya. Si Chris. Maikling. Tugon nito.